Namomroblema ka din ba sa loans mo sa iba't ibang online lending app? Nakaka-receive ng sunod-sunod na text messages and calls na nanakot? Stay tuned kasi baka makatulong sa'yo itong mga hakbang na pwedeng gawin para unti-unting maayos ang sitwasyon mo. Una, huwag magpanik at huwag na munang kumuha ng bagong utang. Ang pagpapalit ng utang, getting new loans to pay the old ones, ay madalas mas nagpapalala ng problema. Iwasan muna ito hanggat maaari. Pangalawa, ilista ang lahat ng utang mo. Isulat mo lahat ng loans gaya nito. Pangalan ng lender, app, halaga ng utang, interest, penalty, due date. Sa ganitong paraan, makikita natin alin ang pinaka-urgent at alin ang kayang i-prioritize. Pangatlo, makipag-ugnayan sa mga lending apps. Sabihan mo sila ng totoong kalagayan mo at humingi ng payment arrangement or restructuring. May mga apps na pwedeng pumayag na hati-hatiin ang bayad o tanggalin ang penalties. Basta magpakita ka ng intensyon na magbayad, i-save ang screenshots ng conversation ninyo, magpakatotoo ka sa kanila dahil ang mga agent nila ay may mga pa-discount din silang binibigay kapag napansin nilang totoong magbabayad ka. Pang-apat, i-prioritize ang loans na may mataas na interest. Kung may kaya kang bayaran kahit paunti-unti, unahin ang mga loans na may mataas na interest o mahigpit ang penalty. Panglima, mag-set ng budget at maghanap ng dagdag kita. Alamin kung saan ka pwedeng makabawas ng gastos. Halimbawa, kuryente, luho at iba pa. Kung maaari, humanap ng extra income tulad ng online selling, freelancing, TikTok affiliate na ginagawa mo na, or small gigs. Pang-anim, maging aware sa harassment at illegal collection. Kung may nanghaharas, nagbabanta, tumatawag sa contacts mo. I-report sa NPC, National Privacy Commission, at sa SEC kung registered ang lending company. Hindi ito legal. Merong NPC complaint form na pwede mong i-fill out. Panghuli, seek help from a financial advisor or debt management services. May mga organizations na tumutulong sa financial counseling for free or low cost. Kung naharas ka, huwag mag-atubiling mag-report sa website na ito o mag-email sa kinauukulan. Huwag kang matakot, tandaan mo, hindi nila pwedeng i-post ang selfie at details mo. Napaka-importante na sumagot sa kanilang mga tawag at text upang maiwasang lumala ang sitwasyon mo. Kaya mo yan. Ilalagay ko sa comment section ang template ng letter of complaint kung sakaling kailanganin mo. Or mag-message ka lang kung gusto mo pa ng ibang detalye.